agimat sa katawan. Yung mga agimat sa katawan ay binabaon natin. Ito. Tara, bibigyan ko yung idea at pag-usapan din natin kung ano yung maganda sa ating katawan. Tara, let's go! What's up mga kagimat? Na ito na naman ninyong kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa agimat. Pero wala namang agimat. Nasa puso ang tunay na agimat. Yung mapagpalang araw, mga kaagimat, no, pag-usapan natin kung ano ang mga magagandang klase ng mutya, no, para sa ating mga ipababaon dito sa katawan, sa agimat nga sa katawan. At ang kagandahan po dito mga kaagimat, no, pag nasa katawan na nga, hindi nyo na para ano po ng iyan po. Kasi pag nagdadasal kayo, nakakargahan na po yung mutya nyo, napapalaas na po. Kasi po kargado ang katawan nyo, kaya lalo po lumalakas yung ating mga mutya sa katawan, no. Hindi na natin huhubarin, nasa katawan na talaga siya. Ngayon po, sa iya po ay magdidepende po yan sa kailangan ninyo. Kasi sa iba't ibang paniniwala, kagaya ng gintong hilaw, kung kayo mga bodyguard or mga sundalo, pulis, suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na po yung mga gintong hilaw. Huwag na kayo pagbawa ng gintong hilaw. Opo, no? At ayan po sa history na medyo lapitin po sa bala, pero sa iba naman pamamaraan, meron silang ginagamit na gitong hilaw para sa bala, pero depende po sa magkakasa sa inyo, no? Isang dagdag ID lang po, pero sa amin po talaga sumasablay po pag kami gitong hilaw. Kung kayo mga police, sundalo, mga bodyguard, iwasan nyo na po yung gitong hilaw. Ngayon po, meron mga ginagamit tayo, pagka mga bodyguard kayo, police, mga batilis, no? Yung mga leglay, pwede din po yan. Basta hilingin lang po, pwede po yan leglay. Tapos may mga iba't ibang mga pangbala na gagamitin natin. Yun, meron din kasi mga balani na ginagamit na pambala, no? Meron balani na may ibang klase, maraming klase kasi yan, Oh. Meron din pa kasi yung iba pang negosyo. Sasabihin nyo po sa magkalagay po sa inyo ng mutya, magbabaon, kung para sa inyo po gagamitin. Kasi meron pang negosyo. Kung pang negosyo, yung pang negosyo po, pang akit, pang halina ng mga tao po, yun po yung ipalalagay ninyo. Pero kung sa mga bodyguard kayo, huwag nyo nang gamitin yung mga panghalina kasi nga po medyo may kaiba po ng konti. No? Pero sa ibang aral naman po, re-respeto natin ibang aral. Pero sa part namin, hindi namin pinagsasabi kasi yung sa mga gitong hilaw tsaka sa pambala. So, mga gitong hilaw, ginagamit po talaga yan yung sa mga ating mga healer. Yung talaga nagpo-focus sa gamutan. Oo, nagkakarga sila ng gitong hilaw sa mga nagano natin. Yung sa mga bala, lakas ng katawan, mga asoge, yan po yung mga nilalagay nila. Opo. Basta yun po yung sa bala, pagka yung sa gamutan, pwede po yan, maganda. Pang-protection, maganda rin po, yan. Ang isa din sa maganda po, binabong po yung mga diamante. May nabibili po mga diamante po na binabaon po, no. Usually yan, meron din tayong mga diamanting nakabaon po sa ating katawan. May leglay din tayo. Usually, ilang klase po ng leglay nakaano sa ating katawan. Opo, pambala po kasi natin sa leglay. Yun. Oo, tsaka swerte na rin po yan sa para mas maganda po sa ating katawan. Pero iniling ko po na pambala po talaga kasi nga marami tayong nakakabangga minsan na mga naiinggit sa ating channel. No? Kaya isang mga dagdag idea lang po yung mga agimat to na may makatulong sa inyo yung mga konting idea basta yun sa mga gitong hilaw, balani, paswerte, yung mga leglay. No? Ang leglay po, naging history po sa amin ng mga binabaw natin leglay. Hinihilingin nyo po, pagka-bound po dyan, hihilingin nyo sa binaw leglay sa inyo kung saan nyo po gagamitin. Tapos yun po ibibinyagan nyo sa tatlong persona, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Tapos hipan yung tatlong cross, yung leglay na nakabound po sa inyo. Okay? Mas maganda po talaga sa mga leglay po talaga, hinihilingan. Lalo yung mga pong Santa Cruz sa bagong dating na gamit, kailangan po talaga dyan hilingan nyo at napapagbigyan tayo sa ating mga kahilingan at binyagan. Salamat at God bless inyo lahat.